Hello YouTube! Hello Green-Minded Team! Siyempre, welcome sa ating channel. So ito, meron tayong pag-uusapan niya. Meron tayong re-reakan. Ito ay video ni Andy the Explorer. So, pera muna ng video mo, sir. So, tingnan lang namin kung anong masasabi namin sa mga video na in-upload mo. Let's go! Lalaman ng ating video. Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! May anino, ayan. Mula sa video ng batang napunta sa gitna ng kalsada, ang nakakatakot na multo sa Omegle hanggang sa aswang sa labas ng tent, naririto ang 6 na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Nitong mga nakaraang araw, maraming mga viral video sa internet ang nagpapakita ng mga kapabayaan ng magulang na nagiging sanhi ng kapahamakan ng sarili nilang mga anak. Ang susunod namang video na ito na inyong mapapanood na nakuhanan noong June 18, 2024 sa bansang China, ay hindi ko masabi kung talaga nga lamang bang nakaligtaan ng ina ang kanyang baby habang busy ito sa pagpili ng damit o sadyang napabayaan talaga. Panoorin ninyong mabuti ang makapigil hiningang susunod na mangyayari. Yo, yung bata. Yung bata, yung bata. Uy, yung bata. Uy. Bata, uy. Puta. Ay, anak ng... Oh, kapabayaan to. Kasi kung makikita nyo yung yung under nung yung trolley ng bata, yung stroller ng bata, pababa. So, maaring yung terrain yan, hindi pantay. So, paahon yun hanggang sa tindahan. Kaya lumusong ng ganun yung bata. Ay, anak naman. Makapili lang ng ukay-ukay eh. Pinabayaan na yung under talaga yun kasi pababa yung pababa hanggang doon sa kalsada. So, pagka may kasama kayong mga bata at lagi nyong itatanim sa isip nyo na may bata kayong hawak-hawak. So, sa isa iklap lang kasi maaring mawala yan, may kumuha dyan. Huwag nyo iwawaglit sa mata nyo yung anak nyo, or yung alaga nyo kasama nyo. Kung namamasyal kayo sa park, huwag nyo mas maganda nga yun. Bumili kayo ng yung nilalagay dito sa katawan, tapos nakadikit sa inyo yung bata. Huwag yung maging responsable man sa mga anak. Hindi yung basta lang may nakita kayong ibang nagustuhan nyo, makakalimutan nyo na may kasama kayo. Buti ligtas yung bata, oh. Makikita sa video na habang hawak-hawak ng kanyang ama ang stroller ng bata ay busy naman ang kanyang ina habang namimili at tumitingin ito ng damit. Oh, gugulo talaga. Hindi yata niya inilak eh. May lock yan eh, alam ko eh. Yung stroller na yan, may mga lock yan sa ilalim eh, para hindi gumulong yung Siguro nakakalimutan niya. At ay nako, hawak din yata nung isa dito eh. Tapos binitawan niya. Palipas lamang ang ilang sandali ay umalis ang kanyang ama at Oo, anak, yung ama nga,
Hawak-hawak nga. Hindi mo lang ibinilin. Nito ang stroller, bagay na hindi napansin ng ina ng bata dahil napaka-busy nito sa pagtingin ng mga damit. Dito nga ay Naasar makikitang ako sa ganyan. unti-unting gumala sa TikTok username na Emifco, na kung saan, habang nakikipag-chat siya sa dalawang hindi niya kakilala online sa pamamagitan ng apps na Omegle, ay bigla na lamang may napansin at nakita itong nakakatakot na pangyayari buhat sa background ng dalawang estranghero. Ang pag-uusap nila ay nagsimula ng hulaan ni Emifco kung taga saan ang dalawa niyang kausap. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ang normal nilang conversation sa isa't isa ay nauwi sa katatakutan. Panoorin ninyong mabuti. Hola. Hola, muchacho. ¿Cómo andan? Para, yo a ustedes los conozco. Pues a Argentina no hemos ido, ¿eh? Sí, yo los conozco. ¿Vos no te llamas Javi? ¿Y vos sos Juan o no? ¿Son de España o no? Mi nombre lo pone ahí, que es mi cuarto, pero... ¿Son de España o no? ¿De Madrid? Sí. Sí, yo que ustedes no lo Pero, puedes gastar la IP. crean. ¿Tienes nuestra IP? Ano yun? ¿Eres de esos que buscan la IP y esas cosas? ¿Qué hace? Este pavo. Ano yung tinuturo? Chicos, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Ustedes qué Claro. estaban haciendo en su casa? Pues nada, Esperar, que ahora vamos a salir de fiesta. estoy solo en casa y lo he invitado. ¿Solo? Sí, solo. El gato. Bueno, con él. El gato que está abajo. No puede ser, chicos. Yo vi que esa Ah, puerta que tagal está naman. enfrente se movió. ¿Cuál es esta? ¿La de Javi? ¿Sí? So, Yo vi... No. Yo vi que la puerta que está enfrente suyo se Ah. movió. Ya Esa de ahí, nada, nada. Les juro Imposible. que vi que esa puerta se movió. Ya, mira. Mira, nos está vacilando. No, chicos, no. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que esa puerta de manera lenta se abrió y luego se cerró bruscamente, chicos. Nos intenta meter miedo, ¿eh? No sé, no les estoy mintiendo ni por mucho menos, por favor. Yo le juro que por ano yun? mis ojos, Hindi ko naman maintindihan. por lo que más tengo en mi vida, que esa puerta se movió. Hay veces no. Imposible, no hay nada. Así que, y mi gato está abajo. Es imposible que se mueva nada. Nos está vacilando. Teka nga, ayusin ko nga yung video. Literalmente es típico. Se ha quedado pillado. ¿Qué le pasa? Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! Makikita sa video ang kusang pagbukas ng pintuan mula sa background ng dalawang estranghero sa Omegle. Sinabihan at ayun. binigyan ng warning ni Emifco ang dalawa, subalit sinagot siya ng mga ito na walang ibang tao sa kanilang bahay kung hindi sila lamang dalawa. Tumayo at lumabas naman ang isang lalaki upang mag-inspect subalit wala naman siyang nakita na tao. Nang bumalik naman ang lalaki, maya-maya pa ay makikita ang pagsulpot ng isang shadowy figure mula sa pintuan na nasa hallway sa kanilang background. Nang itinuro naman ni Emifco ang nakakakilabot na nilalang sa dalawa, ay laking gulat at takot ng mga ito sa kanilang nakita sa hallway. Dala ng kanilang takot ay nagtakbuhan ang mga ito papalayo sa kanilang kinauupuan. Bigla naman nawala ng signal at na-disconnect na sila sa Omegle. Hindi naman matatawaran ang naging reaksyon ni Emifco, dala na rin ng kanyang takot sa kanyang nakita. Matapos May nakikita ako dito. Ewan ko hindi ko alam kung totoo ito. Pero para sa akin, tumayo lang kayo, bakit na-disconnect na kayo? Di ba? Takot na takot kayo eh. Ano yung kusang magdi-disconnect yung magdi-disconnect yung Omegle nyo? Tumayo lang kayo eh. Dapat yon continuous pa rin yun. Di ba? Kung talagang gusto niya sirain yung live nyo, kanina pa dapat. Di ba? At saka sa akin, ewan ko pero maaari naman totoo yung anino na yun, or yung nagbukas ng pinto na yun. Pero sa akin, for me, parang may nakikita akong di maganda dahil pagtayo nila automatic nawala yung live eh. Nawala yung live stream nilang dalawa eh.
So, medyo red flag sa akin yun. Parang anong nangyari, nasa isip ko lang, tsuri ko lang naman, parang tinakot nila yung kausap nila. Kasi pwede mo naman sabihin na ano hindi, wala akong nakita, pero nandun lang din yun. Ano ba, malay natin ha? Ewan ko, kung totoo naman yan, di, maniwala kayo, bahala kayo. Pero sa akin, sinasabi ko lang pwedeng mangyari. Tapos naman itong mag-viral ay agad itong pinagdebatihan at pinag-usapan ng mga viewers. Marami ang nako-confuse kung anong uri ng nilalang ang kanilang nakita mula sa background ng dalawang estranghero. Aksidente nga bang nakuhanan ng camera ang isang supernatural na pangyayari? Hindi. Kayo na ang baalang humusga. Sa akin, scripted nung dalawa yan. Ito mo, pagtayo nila, automatic nag-log out yung ano. Marahil pamilyar na kayo sa sleep paralysis o yung tinatawag Sleep natin ito paralysis. sa Tagalog na bangungot o binabangungot. Ang sleep paralysis ay yung kondisyon na kung saan ay nagising na ang diwa natin pero hindi tayo makagalaw, makapagsalita at tanging higaw at ungol lamang ang tanging nating nagagawa. Sa kondisyon na ito, ay gusto nating tumayo at Alam ko, nangyayarang sleep paralysis is parang parang yung utak natin is sleep at saka yung awake. Awake ba tama? Yung gising. Parang hindi siya, parang pumagitna. Kaya nangyayari yung sleep paralysis. Ewan ko, hindi ako doktor eh. Parang ganun pagkakaintindi ko. Yung dalawang side ng utak natin. Parang sleep yun eh, tsaka gising ka. Parang may function doon na pumagitna lang siya, kaya half sleep ka, half awake ka. So, hindi ka makagalaw. Mahirap yun, sleep paralysis. humingi ng tulong sa ating kasamahan sa bahay na gisingin o itayo tayo subalit wala tayong magawa. Ang Pero halimbawa, i-research nga natin, ano ba ang sleep paralysis? Ayan. Sleep paralysis is a temporary condition that occurs when a person is conscious but unable to move or speak. Yun nga yun. Gising ka, pero hindi ka makasigaw or hindi ka makagalaw. Bakit nga ba nangyayari? It usually happens when a person is falling asleep or waking up. It can be accompanied by hallucination or a feeling of suffocation. Yun. Ano daw? Pwede daw mangyari sa kanya is parang yung patulog ka na or yung pagising ka na. Pero pwede rin daw na parang nag-hallucinate ka or yung parang hindi ka makahinga. Yun yung mga nangyayari. Na ibig sabihin is nasa sleep paralysis ka. Causes and risk factor can occur people who are otherwise healthy, but is more common in those with narcolepsy, obstructive sleep apnea, or a history of sleep ito yung mga laging puyat ba? Tama ba? Yung mahirap matulog. Tama ba? Nako, matulog na nga maaga. So, balik tayo dito. Takot bigla yun. bawa na lamang nito ay ang tunay na karanasan ng lalaki na ito sa video na inyong matutunghayan. Panoorin ninyong mabuti. Oo nga, tama ka ba, Benerus Marcial? For me, nakikita ko scripted. Ano to? Binabangungot ito. Kaya nagkaroon ng sleep paralysis. Binabangungot siya.
Maririnig sa video ang malakas na pag-ungol ng lalaki habang ito ay nakakaranas ng sleep paralysis o bangungot. Tila ba humihingi ito ng tulong subalit hindi siya makagalaw at hindi makabangon. Nangyari na sa akin yan. Alam kong gising ako. Pero bakit hindi ko maigalaw yung katawan ko? Tapos hiyaw lang ako ng hiyaw sa parang basta umihiyaw ako parang panaginip ko. Pero alam ko gising ako. Pero parang bakit hindi ko maiganon yung kamay ko man lang. So yun pala yung sleep paralysis. Ang isa pang video clip na ito na naganap ng ibang gabi naman, ay mas matindi kumpara sa una. Dito ay may makikita ng kababalaghan na marahil ito ang dahilan kaya siya binabangungot. Panoorin ninyong mabuti. Nakita nyo ba yun? Makikita sa video ang isang black mass o figure na nasa ibabaw ng kanyang katawan habang nasa higaan siya. Ang tanong ko lang, bakit parehas pa rin ang posisyon? Ganyan na rin yung kanina eh. Di ba? Ganyan na yung kanina humihiyaw siya eh. Tapos yung tiningnan ko yung boses niya, parehas lang din eh. Tama ba ako? Ewan ko Pero sa akin, medyo red flag ito. Ewan ko ba? Malay mo naman, totoo ito. Malay natin, totoo naman yan. Pero ang nakikita ko kasi, same position, same boses, same yung acting ng boses. Tapos ngayon, ang nagpagkakaiba lang, nilagyan, parang nagkaroon siya ng itim na nakasampa sa ibabaw. Tama ba ako? Anyway, kung totoo naman yan, edi wala naman tayo magagawa doon. Wala naman tayo problema doon. Pero yun lang ang nakita kong medyo nagtanong lang ako. Same position, same voice, pagkakaiba lang, may nakasampa na ngayong anino. Marami ang nagpapatunay na mga dumaranas ng sleep paralysis na may nakikita silang dumadagan sa ibabaw ng kanilang katawan o sa kanilang dibdib ng isang demonyo o aswang na may nakakatakot na itsura. Ito ang sinasabi nilang sa akin tama naman, may sleep paralysis naman talaga. Pero medyo duda ako doon kasi same position eh. Same position, same voice. Pagkakaiba lang, nilagyan na nagkaroon na siya ng itim sa ibabaw. So, kayo na bahala mag-isip. Bahala kayo. Kung gusto niyo maniwala, go. Dahilan kung bakit hindi sila makagalaw at makapagsalita habang nagaganap ang sleep paralysis o bangungot. Ang isa namang babae na ito ay ibang klase ang dinaranas na bangungot. Baka Diyos mio. Huwag mo naman iliyad. Hindi demonyo o aswang ang dumadagan sa kanyang panaginip o bangungot. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ang nangyayari sa babae na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Wala, ano yan? Ayon kay Michael, nagsimula siyang makaranas ng kababalaghan matapos itong makipaglaro ng Ouija board sa bahay ng kanyang kaibigan. Ayon pa sa kanya, maaaring aksidenteng nakasuman siya ng isang demonic entity na nasundan siya matapos siyang umuwi ng kanyang bahay. Habang sinubukan naman niyang i-record at ikwento ang nangyari sa kanya ng partikular na araw na iyon, ay eto ang nakakakilabot sa kanya na nakuhanan naman ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. So I've had a lot of weird stuff been happening lately and I can't... May bata. Hello? Isang boses ng bata ang bigla na lamang nagsalita at kanyang narinig. Ayon naman kay Michael, walang bata siyang kasama sa kanyang bahay. Hindi rin niya alam kung sino o saan nanggaling ang boses na kanyang narinig. Kaya naman matapos ang nakakatakot na insidenteng ito, ay nag-set up siya ng mga static camera sa buong paligid ng kanyang bahay dahil sa pagbabaka sakali nitong may makukuhanan ang camera ng... Pwede namang makakapture talaga ng mga voice phenomena. Tama ba?
Yung mga unexplained voice. Yan. Pwede naman yan. So, yan talaga yung mga kinakapture ng mga ghost hunter na pinipili talaga nila makakuha kahit mga simpleng boses lang. Pwede naman yan. Malay nga natin, meron nga. Ang mga patunay ng paranormal activity. Makalipas lamang ang ilang araw, nang kanyang nire-review ang isa sa footage ng kanyang static camera, ay ito ang nakakakilabot na kanyang natuklasan. Ang putay na. Lo. Dahil sa mga kababalaghang nangyayari, nagdesisyon si Michael at ang kanyang girlfriend na magsagawa ng Ouija board session upang malaman nila kung ano ang dahilan ng mga nangyayari. Hindi ko nga yun. Duda ako dun ah. Uy, walang. Maaari naman, pwede naman. Poltergeist, tatawagin na yan. Pwedeng tawagin poltergeist yan. Pero kung mapapansin nyo, yung galaw nung tsaka yung camera angle niya is hindi naman kita lahat din. Hindi naman wide shot yung ano eh. So parang cellphone lang ito eh. Oh, di ba? Parang cellphone lang ito eh. So kung makikita natin, meron ditong TikTok. So nag-upload sila. So dito makikita natin na yung talsik nung yung Tupperware na Tupperware ba yan? Yung plastic na yan. Puro pakanan. Puro ang hatak niya is puro pa ano. Parang pataas na papunta rito. Siguro kaya nagiging curious yung ano dahil pinagagalaw nila. Ewan ko kung totoo naman, poltergeist nga yan, kung totoo naman yan. O, kita nyo na, puro pakanan yung tapon ng ano. Puro dito, puro ay kaliwa pala kung di ba? Parang ang nangyayari, ginaganon niya. So, medyo duda ako doon. Pero kung totoo naman yan, wala naman tayo magagawa doon. Kung totoo naman yan. So, pwede naman kayo maniwala kung gusto nyo. Pero sa akin, ang conclusion ko dyan is, may tali. Dahil sa mga kababalaghang nangyayari, nagdesisyon si Michael at ang kanyang girlfriend na magsagawa ng Ouija board session upang malaman nila kung ano ang dahilan ng mga nangyayaring kababalaghan sa bahay ni Michael. Panuorin ninyong mabuti kung ano ang mangyayari. Yeah. Here. Pansinin nyo, may TikTok ko. Ayan, TikTok. So, ibig sabihin, content creator sila sa TikTok. So, alam nyo na. Alam nyo na, kayo na bahala, ha? Kasi nga, siguro, nasasarapan sila. Gumawa sila ng gumawa ng content. Ganyan. Oh my God. Goodbye. Oh my God, I don't do this. I'm freaked out now. Tingnan nyo yung reaction nila. Here. Oh my God. Goodbye. Oh my God, I don't do this. Reaction ba yun ng natatakot? Dapat, ayaw ko pero expected ko dyan, mapapatayo sila dyan at magtititili. Dahil babae yan, no? Paranormal yung nakita nila. Tama ba ako? So, parang nagingiti pa nga sila eh. Parang tuwan-tuwa pa sila doon sa ano. Ewan ko, hindi ako believe dito. Pangalawa kasi may TikTok eh. Ano? I'm freaked out now. Oh no. Hold on.
O, kita nyo na. Takot ka na, inuna mo pang kunin yung camera. Bakit? For content. O, sige, bahala na kayo ha. O, next na tayo. Lamang sa kanilang tabi habang isinasagawa ang Ouija board session. Isang demonyo si Michael dahil alitaan ng mga ghost hunter na ito ang pagpapakita ng isang aswang sa tubig sa haunted lake na ito, ay agad nila itong pinuntahan upang magsagawa ng investigasyon. Pagdating nila sa nasabing lugar ay agad silang nagsagawa ng ritual upang makipag-communicate o isumon ang nasabing aswang. Makalipas lamang ang ilang sandali ng kanilang isinasagawang ritual ay hindi naman sila nabigo dahil bigla na lamang sumulpot ang nasabing nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Yang naman. Masih di sana. Saya coba. Aduh, ketangkep nggak? Bisa ketangkep dong. Ya, saan? Mana sih sosoknya? Nah, itu. Nako, patay tayo dyan. Kok gila sih? Belum. Apakah ini kan kabut? Nah, itu dia. Oh, alam niyo na yan, green-minded ah. Hindi ko na dapat ipaliwanag yan. Oh, next. Itu dia. Ang namalapit lamang sa itinayo nilang tent. Hinihinala nila na ito ang sinasabi ng mga taga rito na aswang na madalas magpakita sa lugar. No, aswang daw. Ini kalau saya terangin hilang aja. Ini sama sih. Oh, yun, aswang. Baka Amazon mas ito. Ayan, hindi gumagalaw. Sosoknya apaan? Oh, hindi ko na kailangan paliwanag to ha, green-minded. Bahala na kayo. Wala na ba? Ito pa isa oh. Ang isang tribo namang ito mula sa Indonesia na kakatapos lamang ng grupo ng urban explorer ay sinasabing may mga delikadong miyembro ang tribo. Ang tribo ay tinatawag nilang Mantvive tribe na naninirahan sa loob ng mga kuweba. Ang kadalasang kinakain ng tribo na ito ay mga prutas, isda at iba pa upang mabuhay. May kakaiba ding anyo ang mga tribo na ito na kung saan ay kapansin-pansin ang mahahabang buhok nito. Ayon pa sa kanila, wala ito, fake ito. Mga tribo ito na ginawa nilang pang content. Naka po. O yun, wala na. So yun, maraming salamat sa video ni Andy the Explorer. So shoutout muna yung mga nasa baba. Ayan, nagsibalik na sila. Tapos na siguro ang premiere ni Boss B. Squeezy Champs, Ma'am Olivia, ang aming prinsesa. Yan, si President RBS, si Girl G na Chick Girl. Yan, si Benerus Marshall, andyan din. Sino pa ba? Si Kudeng. Si Mami Laps. Ayan, si Mami Laps, hagdan daw. Eto na, Mami Laps. Tinapos ko lang yung ano. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye.